impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, At Radio Pilipinas World Service. mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, puso para sa seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine. At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso
tungkol sa herbal medicine. Panoorin po natin ito. Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine. Prepare ko yung sa butika. The same, parehas lang. Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement. Depende po. Herbal po. Depende po, ma'am. Both. Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect. Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot. Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved. Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal. Yun, as I said, yun dahon ng guyabano. I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang until it becomes just warm. Iinumin mo yung matatanggal yung kumbaga meron kang acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman. Mangustin para sa para sa yung uric acid. Tapos yung naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga. Lagundi sa ubo. Pumipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig. Sa tuba-tuba na nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan na mamaga. Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong. So mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or ng produkto nila. Kaya ako naniniwala doon sa mga herbal kung nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin magti-take ng hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung katawan mo. Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka mamaya hindi naman tama. So, ang napaka-importante, consult the doctor. Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it na scam yun. Citizens, kapag senior citizens, common na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumulobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng longitudinal study of aging and health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician-diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rayuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakit ang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro C. Sia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PITAC at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Magandang hapon po, Dr. Sia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Magandang hapon po, Chair. At
Swerte po kami at nagkaroon kayo ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines. Pleasure. Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens? Ang PITAC po ay isang ahensya ng DOH na naitatag sa pamamagitan ng isang bill o law ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot kaya, ano po. At ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So pare po modern medicine and traditional medicine together. Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa tradisyonal na medisina? Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaral ng WHO noong 2022. Ano po? So malaki pong bilang yan, no? Pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So ang PITAC po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapakipakinabang, beneficial, at abot kaya, affordable. Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan, nanggagaling sa ating mga probinsya at sa malalayong komunidad. Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya, pero sa mga, ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available na sa tableta o capsule o ointment, at marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya, halimbawa, ng acupuncture, Chinese medicine to, Tai Chi, at iba pa po. Dami. Kapag sinabi nating traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito? Marami po, ano, so sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aral sa traditional Chinese medicine. Ito po yung pinaka-popular na traditional medical system. So dito po maraming mga acupuncturist. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITAC. Ano po? So, at talagang epektibo naman yung acupuncture, ano, Doc? Maging ang WHO po o maging ang US, National Institutes of Health, meron po silang mga, sabihin natin na sine-certify o kinikilala na mga gamit ng acupuncture, lalo na po magbigay ako ng halimbawa sa mga low back pain o knee pain o sa migraine. lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong akma na acupuncture, Doc? Meron po, no? Shoulder, yung mga frozen Doc, shoulder. saan naman makikita yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics? Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. So, pitac.gov.ph at nandito po nakalista ang mga acupuncturist na sine-certify ng PITAC. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayong mga tinatawag na naturopath, homeopath, chiropractor, Ayurveda practitioner. 10 po. 10 modalities. Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine at ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot, no? Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition, ano? Na ito po yung mga ginagamit ng sinauna, pero ang sasabihin po ng WHO na merong 3 henerasyon, 3 generations ang gumagamit, no? Lolo, tatay, saka anak, no? So, yun po. Yun naman pong alternative, yung salita,
sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream. Pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na at complementary po yung tinatanggap ngayon na term ng WHO at saka ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. So Dok, kung together. halimbawa na yung lagundi, no, na ano yan, na herbal Opo. from the leaves, lagundi leaves, Opo. no? At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano at sa butika at approved ng FDA. Kung meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit Yung na pong, hindi pwede isabahay? ang lagundi po, di ginagamit natin para sa ubo. So, marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po? Yung mga 2 araw, 1 linggo, magaling na dahil lang sa virus. Pero hindi pong lagundi, pwede natin gamitin na kasabay sa iba pang mga karamdaman na may ubo para lumabas ang ubo. Ano po? So, complementary po. At safe yung paggamit. naman, Dok. Safe po ang lagundi. Ang lagundi po ay napag-aralan at ito binibilang na safe. Ang lagundi po ay isa sa 10 halamang gamot na may pag-endorso ng Department of Health. Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options lalo na para sa ating mga nakatatanda? Yung pong salitang natural, gusto ko pong linawin, no? Sige, Kasi sige marami po. nagsasabi na natural, kaya oo. ligtas, no? Hindi po nag-i-equate yung salitang natural at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no? Natural, na pwedeng pagkain, pwedeng gamot, at pwede rin pong lason. So yung pong ating ini-endorso, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety ng mga halaman na ito. Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan o Opo. sa ating mga sakit? Opo. Yung na pong nararamdaman? bawang, ayan, mga tiyan-gubat, pero unahin ko po yung bawang. Bawang. Yung pong bawang, isa yan sa 10 halamang gamot na may pag-endorso ng Department of Health at ito po ay ginagamit bilang tulong o adjunct sa mga matataas na cholesterol. Yan. Level. At saka sa high Nakita- blood din yata, Dok. Well, yung pong high blood, ito po yung popular na gamit. Pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa. No? Pero yung pong mas tanggap ng FDA na siya ay adjunct para sa mga may matataas na cholesterol. No? Nakita ko rin po kanina yung sambong para po yan sa tulong sa pangtunaw ng bato sa bato. Parang nakita rin siyang gubat kanina. So yan po ay para naman sa mga sakit ng tiyan, colic. Dok, safe naman na na kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagyan mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba Pwede to? rin Pagaya po. ng mga sambong. Kasi Dok, nagkaroon ako ng experience sa sipon. Laging ang tagal-tagal ng sipon ko. At sabi ng aking kapatid, uminom ka na lang ng oregano juice. Opo. So yung oregano leaves, ilalagay mo lang sa mainit at sa boiled water. Opo. Tapos lagyan mo ng kalamansi. Opo. Nako, in 3 days, nawawala. Okay po. Sa akin po, effective. So maganda po yung karanasan ninyo na karanasan din naman ng marami, no? So, So sana magkaroon ng pag-aaral dyan, Dok, no? Opo. Yeah. So, pero kasi nga po, ligtas siya kahit na wala pang mga formal na pag-aaral dahil ginagamit naman yung oregano sa mga sabihin natin self-limiting na Tapos, Dok, condition. sa internet, ang Opo. dami mong mapapanood na, itong Yun po. guava leaves, maraming health benefits. Opo. Kaya maiingganya ka na, subukan. Pero maganda po sana na yung informasyon na galing sa Department of Health o sa Yan. PITAC ang ating gagamitin. Meron ba kayong mga meron bang paraan ng ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito, sa PITAC? Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay tinutulungan po ng... Doon sa website siguro, Dok, marami, opo. makikita na doon, no? Medyo konti pa po, pero
Ang alam ko yung PCHRD, Mhm. may proyekto sa United Laboratories Mhm. Foundation para mas Unilab, payamanin no, pa Doc? opo, Mhm. yung mga informasyon tungkol sa mga halamang gamot at iba pang traditional medicine Mhm. na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito. Mhm. Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC upang idokumento at gawing opisyal ito? Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila. Meron pong pagsasama-sama para sistematikong idokumento ang mga traditional practices and beliefs ng ating mga indigenous Patuloy peoples. ito, Doc. Patuloy po ito. Patuloy po na ginagawa. pag-aaral. Ang PCHRD po ay mas aktibo ngayon. Although ang PITAC po ay gumagawa rin ito. Sana marami lumabas na mga na mairekomenda Opo. ang PITAC at iyan ang makukuha sana ng approval ng Yes. ng ating FDA. Gusto kong idagdag na yung Tuklas Sige, Doc. Lunas, no? May programa po Ano yun? PCHRD na Tuklas Tuklas Lunas. Lunas. Bali, Drug Discovery and Development. Ang kanila pong basihan ay yung mga halaman na merong folklore use. So, halimbawa, yung mga taga Leyte sa Visayas State University, ang kanilang sinesentro, ano ba yung mga halamang gamot na folklorically ginagamit ng mga waray, sila nilang pinag-aaralan. So ito pong Tuklas Lunas, ang alam ko meron silang mahigit sa 20 universities na kasama sa network ng Tuklas Lunas. Dito naman, Doc, na kanina na nabanggit natin yung sa acupuncture. Kumusta naman ang hilot at traditional Chinese medicine bukod sa acupuncture? Ano pa ba ang traditional na Chinese medicine? At saka yung hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos para ka ng binugbog. At papaano binabantayan ng PITAC? Kasi marami na nga yung tawag nila naglipa ng wellness centers, spa at clinics. Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito? Ang PITAC po meron din siyang sistema o proseso ng pag-certify o pag-accredit, no? Ng mga practitioners, mga hilot practitioners, o yung mga kanilang clinic at saka mga training program para po yung gagamitin yung hilot na sasabihin natin, sabi ko kanina, parating gusto kong ulitin na ligtas, mabisa o kapaki-pakinabang. Ano po? So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay. Yan, Iba po yun, no? yung panahon namin, Doc. Ako rin po, may hilot. O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto, pero yun po. So yung hilot po na Massage, sinusubaybayan ng yung PITAC, bang, para po sa mga yung sakit nagmamasahe ng katawan. lang. Yung mga simpleng masahe na Opo, lamig, pasma kung tawagin ng mga tao, pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ang laman o malamig, ganun po. Kasi Yun ito po sa pala- iba, yung nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuina, acupressure, at iba pa pong mga modalities ng Chinese. na Chinese, yan po ay sinecertify o binabantayan po ng PITAC. Ng PITAC. Kasi pagka mga Chinese modalities, yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo kaagad dahil kasi ancient practice yan ng mga Pero sa acupuncture po maraming pag-aaral. Yun, talagang Scientific guarantees. na studies. Isa pong sabihin natin na modality na pinakaabante kung in terms of gaano karami. Kanina, Doc, studies. naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman kung ano yung mga Website. accredited, Doc, Opo. sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan. Kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot,
nagpapaanak. Ayun po. At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga nung panahon namin na parang gamutin. Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan. No? So at least po, sana madokumento yung kanilang mga nalalaman. Kasi maaaring po meron talagang makikita tayo na talaga effective. Pakinabang. Kung may Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-Golden Heart, mga seniors, saan po dapat magsumbong? Pwede po magsumbong sa PITAC. Sa PITAC. Yan, sa website po. Sa website. Yan, ang daming nating mapupuntahan, alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga accredited na acupuncture, pati pa din yung mga herbal medicines na pwede nating magamit ng ligtas. Opo. May mga seminar o training ba para sa mga senior citizens na gustong matutong magtanim ng mga medicinal plants sa kanilang mga bakuran? Meron po. Kami po sa INAM, aking NGO, last year meron kami ginawa sa mga senior citizen dyan sa barangay natin, Pinyahan. Mga taga sa UP campus. So kung meron pong mga iba pang mag-iimbita, meron po tayong module para sa mga senior. Sa Caloocan, meron din tayong ginawa kasi meron tayong mga kasamahan na nasa Caloocan. Ako po, madami po akong tanim na oregano. Opo. Dahil nakakagamot po sa akin. Doc Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi tungkol sa paggamit ng herbal. Sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una, ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal. Herbal medicine na lang. Depende po yan sa karamdaman. Katulad po ng mga narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer. Halimbawa po sa ubo, sasabihin ko na sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, makita yung bata may masigla, maganang kumain, okay lang po yan. No? Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga at tayo kumain, baka may bronchopneumonia ang bata, dalhin po yun sa ospital. Baka na antibiotic. O Doc, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, doon tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin. Maganda pa rin po kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test. Ang ating po mga doktor, may tinatawag tayong sa mga clinical eye. So gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit. So sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot, o nanay sa bahay, no? Kung maganda ating kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit. So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kung kita natin na grabe, no? Katulad ng halimbawa kanina sa ubo na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center. Meron nga advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks Vaporub lang, gamot na. Kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman. Doc, ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Doc. Yung pong water therapy o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba gusto nilang mas doble yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po. At sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams. No? Kung may lagnat, meron pong pinagdaan ng pag-aralan para sabing 500 milligrams. So, po tayong sobra. Kasi po ang sobrang paracetamol, masama sa atay. Ang tubig po, ganun din. No? Kasi po may nalulunod din sa tubig. Nalulunod din, Doc. Opo. Overhydration. Doc, ito pa. Basta natural, walang lason, walang side effect. Ay, hindi po. Ayan. Nasabi natin kanina, natural. sa natural, mayroong pagkain, may gamot, at may lason. So, wag po tayong, dun sa, kasi parati natin marinig. Natural yan kaya safe. Hindi po.
Hindi po totoo na lahat ng natural ay safe. O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito. Tiyak na epektibo at ligtas. Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman o karamdaman na self-limiting. Ano po? Pero siyempre yung atin din sinasabi na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple at gagamutin sa bahay? Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor? Yan, bilang panghuli na lang, Doc, ano ang inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa ring subukan ang tradisyonal at alternatibong options para sa kanilang kalusugan? Yung sa akin po, pareho ang aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas. No? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo. Ano po? Pero gusto kong sabihin na mayroon din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine na baka hindi epektibo, pero pakinabang, beneficial. At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no? Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial o epektibo, at affordable. Yun. Yung tatlo pong salita na yun ay tandaan natin. Sa FDA po, meron pa quality dyan. May kalidad. Kalidad. Maraming salamat, Dr. Sia, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon. Maraming salamat po. At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro Sia, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM, Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart. Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News. Buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa, ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon
na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po natin palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang isang lipunang may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skincare online sa isang pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan? Huwag na manghula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito. No, kanina po while listening, talaga namang ang dami kong natututunan. Yan. So, sabay tayo yung natuto, Atty. Kay. yes, opo, marami ako talagang natutunan kay Doc Sia. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration. Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng pitak para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research. Yes. Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay? Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare products, mga in na in ngayon, mga glass skin. So kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 years old. So medyo malawak po. Ang dami, no? Pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga vulnerable sectors gaya po ng senior citizens. Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens? Yan po, Chair. Alam naman po natin na ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas, ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine or ito po yung mga hindi na pinapatawan ng 12% value-added tax. So, ito po ay nadagdagan, ano, Doc? Yes po. Nadadagdagan po ito periodically
periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue o BIR. So meron po mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po. Naku, mabuti naman at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens yan. At bukod sa dagdag na yan, na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa mga gamot, Doc, Attorney. Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%. Coming from you, Attorney Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang mga gamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption? Naku, maraming salamat po sa inyong katanungan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Ito po ay ginawa nating mas mobile-friendly, mas user-friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal. Yan. O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan ng ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibili nilang gamot? Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa dun sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or i-take or maging ipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers. Madali namang pumunta dito sa verification portal, Attorney? Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Yan po ay sa pangunguna ng ating Director General Attorney Paulo Teston. Ngayon po, ito po ay mobile friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no? So, pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA. Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya? Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong botika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Ito din po ay makikita sa ating verification portal. So, itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at dyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilhan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binebenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot, ang mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong Certificate of Product Registration. Kasi ang dami na ngayon nagbebenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda, pero naisisingit yung mga gamot. Yes. Kasi noon talagang mayroong mga butika sa baryo, no? Nawala na yan. So, ito na, dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA, itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso. Yes. Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no approve
therapeutic claim sa level. Ayan, marami Yan. tayong nakikitang supplements, no? Gaya po dun sa mga finlash natin kaninang interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no? So, pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang, hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman. So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman. Ito siguro pwede mo-consider na parang supplements lang. Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po kilala natin ito sa tawag na vitamins. No? Yan. Pero ngayon marami na rin pong tumatawag ng mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So depende po kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis, at ganun din po kung ano ang kanilang, syempre nakalagay sa kanilang labeling. Napaka-importante na ang ating po mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom na mga gamot, supplements. Napaka-importante po. Naglipa na ang mga miracle cures o mga herbal juice na nangangakong makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob lang na ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanlinlang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens? Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo tong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance. So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no? Yung mga botika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit or mga peke. Chair, meron po tayo nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements or maging gamot ay kina-counterfeit or pinepeke po. So kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations, pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napakadelikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehitimo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot. Bukod pa sa gamot, marami ring older persons sa bumibili ng mga herbal na pamahid, therapeutic soap, at anti-aging lalo na. Gusto natin magpabata. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon? Yes. Lalo na yung mga pagpapaputi. Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi, mga gusto natin maging glass skin. Ayan yung po uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal. So yung mga skincare na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Oo. Kung meron naman po tayong public advisory, wina-warningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal, no? Sa ating mga senior citizens, attorney, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, wag na maniwala. Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no? Pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na wag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri. Doon sa mga online orders, ang hirap na ma-monitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online? Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no? So, hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanunood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. So, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no? Or may mga certain pag-iingat po ba? Yun ang mga requirements kasi ng FDA. Tama po. Kailangan po, unang-una, maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre, nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute. Very clear yan. Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin na syempre wag naman. Kaya patuloy po tayong nagpapaalala na syempre magbasa po tayo ng labels at huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So, wag po tayong basta-basta maniwala, ano? So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement na alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito. Pagka mura-mura talagang beware, no? Yes po, no? At saka sa halip na pumuti, baka naman po magbukol-bukol na yung ating kaya skin. nga mamula o kaya magsugat. Yan. So, yan yung mga, instead na akala natin nakakatipid tayo, baka mapamahal kasi magpapacheck up pa po tayo. Magpapaderma tayo. Magpapaderma pa tayo. So, wag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya iba yung pag-iingat po. At syempre, i-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal. Kaya mga ka-Golden Heart, lagi FDA, pitak, tandaan yan. Saan naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA? Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong mga reklamo kung meron po kayong nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, pekeng gamot. No? Hindi ko sinasabi illegal kasi iba ang may coverage mo. No? Opo, pero yung po mga counterfeit po na mga gamot, supplements, mga pagawaan, yung mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no? Hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date. Yan. So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad. Attorney, dapat talagang nakalagay dyan expiration date, ano? Paka-importante din po talaga na may expiration date, no?
Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang, no? So, dapat ito ay nakaprint sa kanyang box. Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot? Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA at ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration. Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Atty. Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa. Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon. Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, ating yang sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito. Magandang umaga po. Ako po si Elisa de Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing ukol sa ID na dito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad. Ako po si Elisa.com yan. Pero punta po doon sa office namin para po kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ayuda. Tama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID ibinigay nila? Napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov PH app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o i-print ang inyong digital NSCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong Senior Citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalaala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSCID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medikal na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart
Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday! Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 7